skip muna natin yung ordinary. Dito muna tayo sa crispy balut para maiba naman. Nga pala, isa ka ba sa mga hindi makakain ng balut? O isa ka sa mga gusto mag-try kumain ng balut kaya lang natatakot ka sa sisiw? Well, para sa itong video na to mga kabsat. So, itong crispy balut kasi natin, napakasarap nito. Kumbaga, nalilesen yung lansa na meron yung balut, tapos nagbibigay siya ng kakaibang lasa. And hindi mo na mamalayang kinakain mo na pala yung sisiw niya. So, naglaga nga pala ako dito ng 5 pirasong balut. Syempre, binalatan ko na din yan. Prepare na nga natin yung gagamitin natin, breadcrumbs. Kahit anong brand naman pwede. Tapos, ayan, sinaling ko lang siya dun sa mangkok na malinis. Tapos, dahil parang medyo nalalakihan ako sa crumbs niya, medyo dinurog ko nga po yung iba. Tapos, titimplahan ko siya ng paprika. Pwede kayong maglagay ng cayenne pepper or chili powder kasi nakadagdag din po yan para mabawasan yung lansa. Tapos, syempre, lagi din pong present dyan yung ating paminta. Hindi naman po pwedeng mawala yan. Medyo dinadamihan ko nga talaga pagdating sa paminta. Syempre, maglalagay tayo ng asin, iodized salt para mabilis mahalo. Tapos, minix ko lang po siya dyan hanggang sa mag-well combine yung mga yan. Combined. Ayan, tama naman na siguro yun. Medyo brul lang po talaga ako. Tapos, may cornstarch tayo dito. Tapos, yung lumang mangkok namin. Magbabati lang tayo ng isang itlog dito. Tapos, optional, nilalagyan ko ng water to. Tinamad akong kumuha ng tinidor, kaya kutsara na nga lang din itong pinambati ko. Okay lang yan, basta mababati yung itlog. O tapos ito na nga po yung ating balut. Kung mapapansin nyo, medyo kulang pa nga sa pagkakaluto. Tagalan nyo na lang ng pagkakaluto, na-excite na kasi ako eh. Tapos pinagulong nga lang pala natin to sa cornstarch. Tapos syempre, tawag doon, basta, tatanggalin natin yung excess. Tapos, ipagsiswimming natin siya dun sa may itlog na binati natin na may konting water. Wag naman sobra, basta makoat lang lahat. Tapos, dito sa last part, talagyan lang natin siya ng breadcrumbs na nakaseason. Tapos, ipapress lang natin siya ng mahinay. Para lang po hindi magtanggal-tanggal yung mga breadcrumbs kapag pinrito na natin. So, ito na nga po sila. Hindi ko na po sinama yung isang may shell kanina. Tapos, nagpainit ako ng mantika dyan. Bali, yung ginamit ko dito is used oil. Used oil nga pala yung ginagamit ko every time na magpiprito ko ng medyo malansa na lulutuin ko. Kasi itatapon ko na din yung mantika na yan. Pwede kayong mag-deep fry kung mayaman kayo. Pero since itatapon ko na nga ito pagkayari, hindi na ako nag-deep fry. Bali, binabali-baligtad ko lang siya dyan. Siyempre, para hindi na rin masunog, lagi natin babantayan. Habang nakasala nga, ito yung suka natin. Suka na may tubig, asin, paminta, asukal, toyo, at saka sibuyas lang po yan. Tapos, babantayan natin lagi, babaligtad rin para magpantay yung luto. Tapos ayan na, since hindi nga po naka-deep fry, di ba? Baligtad lang tayo. Tapos hanguin lang natin siya. Pwede yung strain, pero tinamad na ako, kaya diniretso ko na dyan sa lalagyan. Ito na yung balut natin. Kanina nga pala lumabas ako para bumili sana ng pansit canton. Kaya lang, street food naman yung nakita ko. Bumili ako ng banana Q, kikiam, fishball, at saka tokwa. Bali yung banana Q, kay mama nga pala yan. Okay, tamo na naglagpat ang tokwa. Yun mga kabsat, ito na po yung ating crispy balut. Tapos ito nga yung binili kong ayan. Fishball, tokwa, tsaka kikiam. Ito yung sauce na hiningi ko sa kanila. Sauce lang hiningi ko kasi may suka ako dito eh. Gumawa ako. Dito na natin lagay sa basong pinaglagyan ng mga kikiam ang sauce. Yun, no? Tinidor. Ang dami kong kutsara. Sobra. Kain na po tayo. Kain muna natin itong kikiam. Natin dito. Sa sauce. Sauce nila. Tunay na maanghang. Natin to. Para nandun na yung suka. Tokwa to.
Sarap ah. Mainit pa kasi. Papakita ko lang sa inyo. Late kasi ako nagising eh. 5:45 na. Ay! 5:45 na ngayon. Pasado 4 na ako nagising. Tingnan natin. Pop. Oh, init. Ito yung loob niya. Ayan o. Parang itlog lang naman din, di ba? Mas maraming. Wah. Ito yung bato puti. Matigas siya. Kaya wag na lang. Subukan ko nga siya dito. Pwede. Sarap din. Maganda dito. Kung di ka masyadong mahilig sa balut or di mo kaya kumain ng sisiw, pag ganito yung luto yung ginawa mo, kaya mo siyang kainin. Laki ng puti nito, tigas.
Ito yung sisiw, ah. Hindi siya ganun kalasa. Nagkakaroon ng bagong lasa yung balut. Lasang balut pa rin pero may ibang lasa na siya. Pwede siya pang restaurant. In fairness, yung pinagbilang kong street food, wala kasing binibilang ko talaga eh, pero nakita ko sila. Masarap yung sauce nila, maanghang talaga. Huli ko kakainin to. May dilim na. Sinabay ko yung isa doon. Tapos yung isa na hindi ganong ano. Sabi ko silang kakainin mamaya ba nanonood ako. Wah. Pula na lang yung natira. Kailang putik. Hang. Wah. Busog naman ako mga kabsat. Tatabi ko itong suka na to kasi nga meron pa doon. Nakainin ko. Hindi naman kumakain ng ganyan si Madir. Yun.
Thank you po.